Sana nagawa siya. January 30, 2026. Day 30 of my YouTube journey. Day 30. So, nakaka 1 month na tayo, guys. And sa 1 month na yun, sobrang dami nating natutunan. And as in sobrang dami. And ang laki ng in-improve natin when it comes to ideation, when it comes to editing. As in, sobrang laki ng improvement natin. And also, pagdating na rin sa pag-control siguro ng ating emotion, especially when it comes to yung pagkalugmok because of, syempre, no views, zero, and mga ganong challenges. Pero dun kasi tayo natututo, and ang importante ay natututo tayo and nag-i-improve tayo. Hindi basta na-experience lang yung mga losses na yun. I'm happy because sa 1 month natin, hindi ko in-expect na actually hindi ko nga in-expect na ganito na mag-shorts tayo. Parang nung nandun na ako, nag-i-start na ako sa parang daily vlog lang dapat eh. Tapos naging journal, tapos dun ko naisipan na mag-short. As in parang ganun. Naisipan ko, so start na, ganyan. Tapos yun, sobrang bilis ng pangyayari, ang bilis. Okay, so sobra. So sa ngayon, di ba nga meron tayong YT01, which is eto. Meron tayong YT2 na nag-atas main short channel, YT3, YT4, both dead. And then we have the YT5, which is ang ganda ng vision ko sa YT5, and binabala ko siyang gawan ng long form maybe soon in the future. Kapag nakaan na tayo, ba't pa natin tayo mag 1K? Lalagyan na natin, pero kapag nag-i-stable na yung views natin into, for example, 50k, yan. Kasi kapag 30k, sinasabi nila, jail views pa din yun. Pero siguro 50 yan. 50, 100k yan. Gagawa na natin. And, ang ganda kasi, so, yung idea natin sa YT5 natin, which is somewhat unique siya. And, hindi lang yun basta unique. Scalable din siya. Unlike sa usual na content na ginagawa ko sa YT2. YT2, good siya. Pero hindi mo siya kasi may scale up into long form. Pero itong YT5, pwede. Actually, pwede pa nga tayo. Siguro kung, for example, monetize na itong YT5 and 2, pwede tayong gumawa ng another channel, which is educational. Na-observe ko kasi may na-observe ka akong pattern na ayaw ng mga tao sa artificial intelligence. Mas gusto nila, syempre, yung authentic, as in tao talaga. Kapag AI generated, parang ayaw nila, especially na walang kwento or brain rot lang yung content, tas ginamit mo pa yung AI. Gusto nila yung AI kapag educational, or kapag may fun fact sila na bagong natututunan sa buhay. Ayaw nila nang parang sinayang mo yung oras nila, because syempre, lahat naman tayo. Sino bang gusto na masayang yung oras nila, di ba? Wala. So yun. 3 and 4, X na yan. Yung YT3, I think, naging X siya because nagpalit-palit ako ng type of content doon. YT4, ganun din.
sayang lang talaga yung SIM card ko na pinang-verify doon. Magbe-verify lang tayo dito sa YT5 kapag malapit na tayong mag-monetize or kapag nakaan na tayo 1K subs. Pero ano, so tuloy pa rin yung ongoing pa rin yung active pa rin yung status ng aking promise na kapag na-monetize tayo and yung unang sweldo natin sa monetization, ipang bibili ko ng heavy duty na laptop. Kasi yung laptop ko ngayon, yung Lenovo, eto, first year college pa ako nito. So, ang tagal na niyan sa akin, mga 8 years. Wait. 7? 7 years. 7 years na siya. Pero hanggang ngayon, I would say, nag-degrade lang naman yung performance niya by 35% ganun. Kasi inaalagaan ko and hindi ko siya masyadong inaabuso. So yun, tapos ano pa ba? Cons nga lang this week, since napakadami talagang ginagawa sa work, kasi nga minamanage ko yung New Zealand project. Which by the way, kapag nag-resign ako sa company na yun, tignan ko lang kung hindi nila talaga yun mamamanage. Hindi nila mamamanage yun kasi medyo complex ang mga pinagagawa ko dun. But anyway, ayoko sagot lang ng matanda. Pero yun na nga. Bali day 3/day 4. Bali third day ng pag-upload natin sa new channel. Stuck pa rin sa 1K views. Gara na. Pero at least nasa 1K, hindi siya 0. Kasi kung 0 yun, tapon mo na yung channel mo. Magpapagod ka lang kasi never kang ipupush ni YouTube. Diba? Kaya nga at least medyo maganda naman yung content style natin. And unique siya in a way na dalawa yung tinarget natin. Actually, 3. So, it's commentary, then animals, and then what's the other one? Behavioral / parang entertainment lang, ganun. So, that's cute. Unlike sa YT2, which is cute din naman. Kasi sa YT2 nga, di ba? Babalik lang tayo sa nakakis na natin. Kanina nag-edit ako ng 2 videos and ginaya ko lang yung style ng nag-viral kong video na umabot ng 200,000 views, yung Tokyo Drift. Wala, ginaya ko na lang, pati yung script. Tapos medyo naging creative lang ako sa CTA. Dinagdag ko yung CTA na parang appealing to the emotions of the viewers. Which I think is and would be effective. Actually ngayon nadagdagan ako ng 2 subscribers. So sa bawat upload naman natin may nadadagdag na 1 o 2 subscriber. Talagang kailangan lang talaga na maging consistent because consistency is the key. Magiging passive income na lang to gagawin natin. Kaya nga papasukin din natin yung long form because sa shorts kasi yes, mabilis yung pasok ng views pero mabilis lang din naman mag-fade yan. Sa long form kasi as long as nandyan yan and goods ang SEO mo, searchable and gusto ng mga tao, hanap-hanapin nila yun, no? Siguro tatargetin natin yung all ages. Tapos especially mas hatak sa mga bata. Parang ganun. And then ano pa ba?
Tapos, ayun. So, ayun. Happy naman ako kasi everyday nga, consistent na 30 pa naman. Pero nakapag-edit ako ngayon para sa 5th channel natin. And then, sa second channel nga natin. Bali, ang buhay lang talaga yung YT2 and YT5 currently kasi wala akong ginagawang kababalagan. Wala akong dinitreat or anything. Hindi naguguluhan yung algorithm sa akin. And alam ko na, parang delayed ng 2 days yung algorithm. So kapag nag-unlist ka, wait ka ng 2 days. Minimum ha. And then if gusto mong i-delete, and after nun, kung ilang days na yun, yung minimum, pwede ka nang mag-delete. And then after nun, mag-wait ka pa ng ilang weeks, tsaka ka mag-upload. So, ayan. So, yung binalak nating Roblox, ganyan, hindi na. Siguro dahil hindi rin nagre-resonate sa akin. Pero kasi nakahanda naman ako gawin ng lahat eh. Yun nga lang, ang niya, masalimuot gawin as compared to this one. As in, mag-generate lang ako ng images. And then, once na-generate ko na, generate lang tayo ng video using those images. And then, yun, prepare naman yung script natin and may pattern tayo sinusunod. Sa YT2 naman, as in, similar pattern lang gagawin natin. Parang 10 seconds intro, tapos video. So, around, yung total duration ng videos natin is around 20 seconds. 20 seconds minimum, always yun. And I'm happy naman kasi kahit paano, di ba, nagkakaroon tayo ng views doon. Tingnan nga natin. Hindi ko lang talaga sure kung nakaka-apekto ba kapag binibisita siya. Hindi ko alam. No? Hindi ko talaga alam. Nakaka-apekto ba yun? Videos. Nakaka-14 videos na pala tayo dito. 6:11 pa lang, wala na itong pag-asa. Pero okay lang ngayon ituloy-tuloy lang natin. And siguro, hindi tayo mag-upload dito bukas. Mag-upload tayo siguro after 2 days sa YT2. Pero sa YT5, since binibuild natin yung history, everyday tayo mag-upload. And also because grabe, wait lang. Ang laki pala ng naging punan ko dito. Bali, every month, magka-CapCut ako. What if bumili lang ako ng 1 year? Kasi 3K lang. Kumbaga lumalabas na 250 lang per month. Kapag yung annual ang binili ko baliw ka. Yung sa sa Wonder Trade, bumili ko ng 1 year. Pero hindi ko naman nasusulit pa yung 1 month. And nakaka 2 months na 2 months na siya sa Feb 13. Wala talaga. Cinema. Ay, sorry. Pero okay lang yan. Kasi ang mahalaga naman ay tingnan mo. Okay. So dito tayo sinasama. Dito tayo sinasama sa mga ganito. Pero ang cute kasi pag sinurse ako, 290 subs, which is cute naman siya. Medyo.
Haha. Wala yan. Tingnan natin kung may mangyayari. Totoo. Ito sana mo. Pero grabe, ito nag-viral talaga ng 200k. Actually, yung first video natin dyan is 48k. And ang ganda nun ah. Kasi grabe, first video 48k agad. Ganun mo. Ganda lang ang ano ko dyan. Ganda ang damit natin. So, tutulog na tayo. Pero, kanina ng tanghali, nakatulog tayo. Ang sarap ng tulog natin actually. Dahil, syempre, sobrang pagod natin. No! No, no. Sobrang pagod kasi natin. Ay, grabe, lubat siya. Sobrang pagod kasi natin, nakatulog tayo yung tanghali. And goods yun. Ngayong gabi naman, kumain lang ako ng gulay, konting kanin, mga 3 kutsara. And then, chokes. Parang hindi nga masarap eh. Parang ayoko na. Parang gusto kong umalis bukas, pero kailangan ko rin mag-edit. Pero ganoon na nga, hindi tayo everyday. So, kahit ito ha. Siguro wag muna everyday. Siguro every other day. Kaso sayang kasi hinahabol natin, hindi tayo makaka 10M. Feeling ko nga, joke, kaya yun. Kasi all it takes is ano lang, mag-viral man lang na, may mag-viral na kahit sabihin natin 5 or 10 na video. Tapos kapag nasa page na talaga tayo ng mga tao, tuloy-tuloy na yun. Kaya nga wala talagang susuko. And hindi ako susuko. Kasi ano eh, to be honest, yung journey ko sa trading, kasi ang risk mo dun pera eh. Kailangan ko nga ng capital, di ba? Ayoko namang, gusto ko naman yun, pero dito kasi, tingnan mo, ang risk ko lang, wala kapag walang views. So parang ang na-waste ko lang is time. Eh doon, ang dami ko nang na-waste na time, sobra. Sa trading, sobrang dami ko nang na-waste na time. Pero ang dami ko natutunan, actually. Sobrang dami. And hindi man ako sinuwerte tulad ng ibang tao na kahit wala silang alam sa algorithm ng market. May pera sila, so they can afford anything na nakakarapin nila. But for me, I want it to be calculated. And that's why gusto ko nga ayusin yung script. Ay, script. Kasi may something, or pwede naman, di kasi ganito yung goal ko, share ko sa inyo. I want everything placed in the monitor. As in, every factor, every signal, I want it placed on the chart. As in, automatic na siyang nandun. Dynamic and market oriented. Kasi kumbaga, what I'm doing is I'm transferring all of my knowledge into that commands, into the script na ginagawa natin. And yun na yun. Once okay na siya, and as in mga 90% always on the winning side, I'll transform it into a
much more advanced algorithm, probably utilizing other languages. Maybe, ang tawag dun? Ano yung EA? Hala, nakalimutan ko yung executive assistant. Hindi eh. EA, expert advisor. Once na maging successful to, siguro mga after a year, I'll create an expert advisor. And then, yun na yun. Magte-trade na yun for me. And I don't need to worry anything. And if I am really sure na sobrang profitable siya, on all markets, considering all markets, then I will probably sell it because, of course, share natin. Pero syempre, bibenta natin, hindi siya for free. Why? Because pinaghirapan ko siya for years. Mga 4 or 5 years ba? So 2021, since 2021 sabihin na natin, I started my crypto journey last 2021. So sobrang beginner ko pa nun. And then mga beginner luck ako nun. And also, syempre, pinatikim ka lang naman ng beginner's luck. So nawala din naman lahat. And yan, around 2022, nag-start tayong mag-scripting. Medyo beginner pa ako nun. Then 2023, as in, nasagad ang Sharingan ko around 2023. Kasi pinagsasabay ko yung thesis namin and ang aking retirement plan, which is this Vision 23 pa siya nun eh. Naging Vision 24, then naging Vision 25. Last na yung Vision 25 kahit na 2026 na ngayon. Because may pangalan na tayo sa company na yun, hedge fund, if ever. I'll establish one. Once ready na. And then I'll just call some of the closest friends that I have, probably, and ask if they are interested in joining the company. Next thing, so yun na nga, scripting. So self-share ko na rin sa ating Vision 25 ngayon, currently in version 9. The only downside is that whenever you are playing within the range of important levels, doon talaga eh. One option that we could apply to solve the issue is to create a range, and then we won't be trading within those ranges, only the extremes. Like if the price exceeds the top, or if the price exceeds the bottom, then you can open your trade risk free. Meron pa rin risk, mga sobrang baba lang, but of course meron pa rin risk aside dun sa possible pa rin mag sideways dun, but siguro hindi na ganun kadalas, less frequent na yung paglaro niya sa level na yun. However, the other downside is that sobrang konti lang na makukuha mong trade. The pro and the advantage, the only advantage, we have two advantages. First is less risk, and the second one, yung mas interested ako, of course, is mas malaki ang makukuha mong profit.
But still, it depends sa isa-set mong profit target. Hindi naman sulit kung mababa lang yung profit target kung matatakot ka. That's why, actually, ang hirap ganun eh. Meron akong stop loss level. Ang wala akong profit level, hindi ko talaga ma-mark sa chart. Hindi ko siya ma-mark dynamically. I can only mark the entry points, reversal points, and the stop losses. When it comes to profit, wala. Free flying siya. And hindi mo alam kung nasa na yung target mo. Which is bad. So yun, yung mga natutunan natin, summary, sa YouTube journey natin is 1. Tuloy lang ang pag-upload kahit na kahit na konti lang yung views. Tuloy mo lang yung pag-upload. Be consistent. Be consistent lang kasi I think kasi nga yung pattern dyan is late detection ng algorithm sa data. So hindi pa niya na-feed sa sarili niya. So hindi pa niya alam kung anong gagawin sa mga videos mo. So yun lang. And tuloy-tuloy lang talaga sa pag-upload as long as hindi ka 0 views, for example for 10 days. As long as hindi ka 0 views, goods lang yan. And also maghanap tayo ng mga videos talaga. Sobra, kailangan natin maghanap ng videos. Partly tuloy. Okay, for YT2, just 4 clips. The main clip, tapos 3 na filler clips. Then, 1 script. Then, the sound effects. Then, at least 3 markers sa video para hindi siya boring. And then, the captions. Also sa captions natin, susundin din natin yung captions na ginawa natin sa nag-viral nating videos, sa only video na umabot ng 6-digit views. Kasi I think parang ganun yung gusto ng mga tao, simple lang. I think so. Yeah, so siguro mga after 20 uploads, kasi kailangan natin i-overcome ngayon yung ginawa nating mga random uploads eh. Kasi nga di ba parang pinanginaan ako ng loob na ay, ayoko na to kasi wala akong mahanap na trend ngayon sa TikTok. So anong i-upload ko? So ganito na lang para may ma-upload tayo, which is mali. Kasi naguluhan yung algorithm natin, which is bad. Pero at least nakaka-reach pa rin naman tayo ng 1K kahit pa paano. And also, hindi maganda mag-upload ng AI sa second channel ko. Why? Ayaw ni YouTube. Kasi ayaw niya. So yun lang naman ang aking journal and / summary for the 30th day of our YouTube journey. My YouTube journey. Pero kasama na rin kayo dyan, syempre. By the way, sa channel na to, wala talaga to. So, hindi ko na rin to lalagyan ng any content. Ganito na lang siya. Focus ako dun sa 2nd and sa 5th channel. Yung 3rd and 4th, siguro mag-try ako mag-post dun ng anything. Mag-farm lang siguro tayo ng views or subscribers, and then i-reset natin yun, rebranding, if maging successful ang ating farming ng views. So yun lang. Thank you so much, especially sa iyo
sa universe, thank you so much for guiding me kung nasan man ako ngayon. For giving me signs. For giving me, ang tawag yun? Common sense. However, meron pa rin akong, what do you call it? Parang filter. Kung tatanggalin natin yung filter sa life natin na yun, mas may lalabas ko yung side na kailangan para mas mapabilis yung pag-attain sa goal natin. Tanggalin ko na ba? Hindi ko alam. Pero tingnan natin. Yun lang muna. So again, day 30 of my YouTube journey. Thank you so much. Thank you. Bye-bye and good night. 12:30 na.